touchdown, nandito tayo sa may Pililla, Windmill. Kuya, anong pangalan nitong area na to? Palagay naman Santis Farmhouse. Pero iba kasi yung Google Maps ko. Tumatop speed na ako, dinediretso ko na. 97. 102. Ay! Wala lang may sasakyan. 109. Oops, slow down na ako. I'll be okay. Side to side, then front to back. I never do it like that. Don't give it to me. Freedcon Intercom ang gagamitin natin sa buong biyahe. Ngayong araw magba-Batman loop tayo. Magsisimula tayo sa may bandang pakpak kasi yung nirecommend sa atin ni Lou na subscriber natin na nakachat natin kasi humingi ako ng guide. Sabi ko, pag magba-Batman loop ba sa maganda magsimula? Sa may taas, sa may bandang Marilake, alam niyo yun, sa may bandang Palo Alto, or doon tayo sa may bandang baba. Sabi ko, mas okay ba rin sa may Taytay tayo, sa may Angono, Rizal, magsimula pag magba-Batman loop kasi gusto natin maiwasan yung traffic. Weekdays ngayon, Monday, may darating na bagyo, super typhoon pala. Kaya mag-ride tayo ngayon na. At saka para maiwasan natin yung, alam nyo na, delikado pag weekends, dumaan ng Marilake. And para unti rin yung mga kasabayan natin doon. So sa baba tayo magsisimula para maiwasan yung traffic. And hopefully yun, nalagpasan natin. Kaya medyo maaga tayo umalis ngayon. Time check, it's almost 5 o'clock ng umaga. And naka-riding jacket tayo ngayon kasi naisipan ko mag-riding jacket ngayon kasi tagal ko na hindi ginagamit to, baka masira lang, sayang. So mag-riding jacket tayo ngayon. Nasa 200 something kilometer. Ipapapap ko na sa screen kung ilang kilometer yung mabibay natin. So i-reset ko na yung trip meter from here para makita natin kung ilan yung kilometer. So by the way, pakita ko lang pala sa inyo yung motor na gagamitin natin. Ang Honda Giorno. Nagbalik si Giorno. Tignan nyo guys, ang cute ilaw niya, violet. This is AES from Shorty Motorcycle Parts and Accessories, but actually ito yung lumang version nila. Meron silang tricolor na nilalabas. Follow nyo lang yung Facebook page nila kung naka-Vazio kayo, naka-Vespa, naka-Giorno. Actually pwede na rin sa mga PCX kaso dalawang ilaw kasi kakailanganin mo rin Pero sa mga single na headlight na katulad dito na bilog ng mga Vazio, meron sila niyan. Kaya bumili kayo ng mini driving light. And itong Honda Giorno na gagamitin natin ay naka 160cc. Sir MJL, naka 160cc? Explain ko sa inyo mamaya kung bakit. Nilagyan ko siya ng sarili kong phone holder kasi ito meron siyang quad lock pero kay Daryl kasi to. Tapos may pang action cam tayo ron. Ito yung side mirror niya. Kinuha ko muna sa ADB ko, nilipat ko rito. Naka Racing Boy na brake lever to. Kinuha ko rin yung Rock Bros ko sa ADB 160 para sa hook natin. So tara guys, papakita ko lang pala sa inyo yung ilaw nitong Giorno. Ayan, napakalakas. So ito po yung ilaw nila, sample ng AES nila. Actually guys, isa pa to sa pinakasimpleng ilaw nila kasi meron silang tricolor. Ayun yung bago na ini-install nila. Ito yung lumang version. So ayan, i-message nyo na sila pag interested kayo sa ilaw. Malaking bagay yan. So guys, nararamdaman ko kagad na hindi ako naka 125cc sa motor na to. Medyo may onting delay response ako nararamdaman sa hatak niya. May delay siguro ng mga 1 seconds. Pero nagulat ako kasi ginamit ko nakaraan to, hindi naman siya ganito kalakas humatak. Parang hindi na talaga 125cc yung dala natin dito. Ang lakas niya. Ang bilis siya pumalo ng 60. Sarap din umupo sa upuan ng Giorno, no? Lambot ng upuan ng Giorno. So kagabi, pinahanginan ko na tong gulong na to. Sorry guys, by the way pala, nasa MacArthur Highway tayo mag-i-start. Tapos Monumento, then EDSA daan natin. And salamat sa mga nagre-reco. Uy shit, maluwag yung phone holder ko. Liko muna ako. Lumuwag yung phone holder ko. Ayun lumuwag. So guys, dito pala tayo sa Monumento, no, aberya na kaagad. Natanggal yung natin, yung phone holder, lumuwag. So palpak yung kabit ko. Dapat pala nalagyan ko pa ng pampahigpit sa gitna kasi wala kasi ako. Uy, muulan. Abante lang ako, may tubig dito.
Tapos ginawa ko na lang, si Google Maps, inon ko na lang yung audio na lang ako ng Google Maps para naririnig ko yung kung kailan niya ako papakaliwain or papalikuin. So doon na lang tayo nag-base. Hopefully safe naman tayo makarating, no? Hindi tayo maligaw. Di ko kasi kabisado papuntang Marilaki. Di ba pwedeng patagaytay na lang tayo para medyo mas familiar ako. So good luck sa atin. Medyo ito yung magiging struggles lang natin. Baka may mga times na maligaw tayo. Kunyari wrong way tayo. Pero alam nyo, alas 5 pa lang. Pumuputok na kagad yung liwanag eh, no? Grabe, no? Ang hirap pag inabutan ka na ng gantong traffic sa EDS. 5:18 pa lang naman kasi ng umaga. Hindi ko naman expected na ganito naka-traffic dito sa EDS. Bandang Cubao na ata tayo. Grabe, pag napunta lang ako rito, dati pa nag-joyride ako eh. Hindi na ulit ang napadaan dito. Sarap gamitin ni Giorno! Oh, ang bilis sumatang guys oh! Ang bilis mag-80. Okay naman to. So guys, check ko yung mapa ko kanina sa stoplight ako. Yung kabuuang itinerary ng Batman Loop. Ito yung sinend sa akin ni Lou. Kulang-kulang 7 hours. Andito na tayo sa part na to pero kulang-kulang 7 hours pa siya. So, mahaba-haba rin yung biyahe natin. Makakauwi naman tayo niya mga after lunch. Daming pang clump. Meron sa clump. Panakot. So, yun nga. Medyo mahaba-haba. Pero enjoy natin yan. Yan, salamat Lou sa itinerary mo. Try ko i-copy-paste yung itinerary na binigay niya sa akin para sa mga gusto gumawa. May guide na kayo. Ipipin nyo na lang yung map. Na-try ko ika-copy-paste ko siya if gagana siya sa YouTube comment. So guys, ito nga. Nasa gitna na tayo ng Antipolo. Papakita ko lang sa inyo yung mapa ng Batman Loop. Ayan. So, sa may bandang pakpok niya tayo, sa may kabilang dulo, sa may bandang baba. Ito yung kabilang side ng Antipolo sa may bandang taas. Ayan, so ito yung taas, ito yung baba. Dito tayo dadaan mamaya pa uwi, pero dito muna tayo dadaan sa baba. Dadaan tayo ng Teresa, Morong, Papililla, tapos ano to? Fami. Ayan, so yun yung dadaanan natin. And so kung makikita nyo, ito yung mapa natin, yung Batman Loop na binigay sa atin ni Lou. Again, Lou, maraming salamat sa itinerary mo. Pinadali mo rin yung buhay ko. So susundan ko lang tong mga to. Let's go, time check guys, it's 5:52 ng umaga. And medyo marami na tayong kasabay sa kalsada. Pero let's go lang, enjoy natin to ride to kasama ang Giorno 160cc. Paano na tayo rito? So sa mga di po nakakaalam, babalik din tayo ng Bicol soon. I think mga kalagitnaan ng July. And kasama natin yung mga subscribers natin. Hindi na tayo babalik ng Bicol na mag-isa. So yung mga subscribers natin mga kasama doon. And dito rin tayo dadaan. Yan, sa lugar na to. Hindi na tayo magpapalaguna kasi nakaraan nag-Bicol ako. Laguna tayo dumaan. Pero no, dito na tayo dadaan. Para medyo mas maluwag. Traffic kasi nun eh. Tsaka mas maganda yung daan dito. Parang ngayon lang taon ako nakadaan ng umaga rito. Last time na dumaan ako rito, madilim eh. Ganda oh. Wow. Sobrang mapuno, no? Lamig. Lamig ng hangin. Oh, napakaganda naman ng umaga rito. Ayan na si Haring Araw. Good morning, Haring Araw. At ito na yung kapaligiran. Ganda, sarap mag-ride. Tapos chill ride lang tayo kay Giorno. Ganaro po, 95 po, full tank. Apo. Okay. So guys, papagas muna tayo, 95. 3 bar pa naman ako pero ayoko sa garin eh. I-compute naman natin siya sa per... Ay, wala pa. I-compute na natin siya sa per kilometer. So, okay, salamat po. Yan, so magpapa-full tank tayo dito, 95. Lipat ko lang yung camera sa harap para mukha ko naman yung makita nyo. Ito, continue lang naman yung biyahe natin. Kakain tayo sa may Jollibee Pililya. Dahil nagugutom na ako. Wala pa akong kain guys. Ang hirap nito. Kumakalam na yung aking tiyan. Tapos magkakape tayo. May na si Araw. Mamaya, isasarado ko na yung jacket ko. Kasi, kita nyo naman yung bandang dibdib ko. Nakasando lang ako. Hindi na nga pantay yung kulay ko.
Para akong chinitong sunog. Pero I love what I do and I don't care about my skin color. Importante masaya tayo kahit maitim tayo, 'di ba? Dito tayo sa may arko ng Pililya. Kaya picturean muna natin si Giorno. So, selfie muna tayo kay paring Giorno. So guys, so andito tayo sa may Jollibee and kakain na tayo. Umorder ako ng spaghetti, tapos yun nga, peach mango pie and coffee. So asa labas si Blanca. Ay, Blanca tuloy. Si Giorno. And then, ito mag-search muna ako ng mga itinerary na madadaanan natin. Tapos, ayun, sana hindi ma-traffic. And magpapalipad ako ng mamaya ng drone dito around sa mga windmills. And di ko alam kung may mga spot tayong matihintuan para makapagpalipad ng drone. So, tignan na lang natin. So guys, ito yung pagkain natin. Kakain muna tayo. Guys, tapos na tayo kumain sa Jollibee. Ready na tayo sa bakbakan. Time check. Wait lang, maksa ko lang si Giorno. Di ko alam ang pangalan ng Giorno, basta si Giorno. Time check, it's 7:37. Ayun, napakatahimik lang niya pag binubuksan. So, 7:37. Paalis na tayo. So guys, ang unang pupuntahan, windmill. 360 windmill ba yun? Basta pop up ko na lang. So parang 8 minutes lang yung layo niya rito. Alam ko dito na yun eh. Kakaliwa tayo rito eh. So kaliwa tayo rito. Ayan na! Ganda! Kita ko yung mga windmills. Ang ganda rito. Okay pala ako nakapunta rito. Ang sarap talaga pag yung lugar hindi mo pa napupuntahan, no? Tapos mapupuntahan mo. Wow! Wow, wow, wow! So nice! I love it. I like it. I want it. Let's go, guys. Gamit natin si 160 Giorno na umaarangkada. Ang ganda naman dito. Sarap mag-ride. Tapos sobrang ganda ng panahon. Actually, ready naman ako kung umulan. Sabi ko, tatanggapin ko na maliligo ako sa ulan. Hindi naman siya nagbabadyang umulan. Ang ganda naman dito. Your place is so beautiful, Pililya. Shoutout po sa mga taga Pililya. Ang ganda ng lugar niyo, sir. Ang ganda rin ni Giorno. Sarap matakboy na to. Alam niyo ko, itong motor ko, hindi ako mabibitin. Ewan ko dahil siguro naka 160cc ngayon si Giorno eh. Pero ang lakas ito humatak, lalo na sa arangkada, na-enjoy ko siya. Well, si Blanca kasi okay na rin siya sa paahon eh. Simula na nagpalit tayo ng 17 grams eh. Pero before, sobrang nahinaan talaga ako. Pero itong Giorno, lakas eh. Sarap po, sarap pumihit oh. Okay, may 80 ka agad oh, paahon na 83, paahon. 85. Anyway, mamaya, tignan natin kung mabibirit ko siya. Siguro mga 10 seconds lang, top speed, ganon. Makuha ko lang yung top speed niya. Sana wala na akong traffic na madaanan. Baka makauwi ako ng bahay siguro alas 4 ng hapon, which is fine by me. Kasama na yung mga hinto natin. Alas 4, alas 3, okay na sa akin yun. Kasi baka hindi tayo makapag-ride ng siguro 4 days, 5 days. Gawa ng may super typhoon. Actually, kung walang super typhoon, dapat magno-north loop na ako. Kasi next week, Bicol loop na tayo guys. Babalik tayo ng Matnog. Yes po, babalik tayo ng Matnog at hindi na tayo mag-isa. May kasama na tayo. Kung hindi pa kayo nagba-Batman loop sa buhay nyo, now is the time. Ang sarap niya biyahin. So far, dito sa may bandang Pililya. Kasi kanina medyo matraffic eh. Sa Angono, tsaka sa may Tanay. Doon tayo Morong pala. Angono ba? Tama ba? Ewan ko. Basta banda ron. So, yun nga. Medyo na-traffic tayo ron. Pag aalis kayo guys, recommended ko 4 o'clock bumiyahin na kayo. Dapat nandun na kayo. Hindi naman, mga 4:30, andun na kayo. Uy, ang ganda ng view rito. Ito na may mga resto bar dito. Pero hindi tayo dyan. Sa may windmills tayo. Stop daw, stop. Buti may mga nagmamando rito. Wow! Nice! Ang ganda. Pasok tayo sa loob. Ang ganda ng windmill. Off-road. Ito lang, na-off-road si Giorno. Okay naman si Giorno sa ganitong kalubak na konti lang, mild lang. Hello po. Ano pa? Magandang maga po. Viewing kaya, viewing? Viewing lang po. Bali, private ko sir, may bayad lang per motor 100. Pagpipicture lang, 100. So sir, private po kasi. Sige. Trans parking na
Entrance parking na yan. Sige, okay lang po. Dito na. Okay, thank you. So, may bayad lang na 100 pesos. Okay lang naman. Eh, minsan na naman to. Uy, may Honda Navi. Ang cute. Tsaka Honda Beat. Hawak ko, ang Beat. So, yun. Nagulat lang ako. May nasa 100 nga lang yung bayad dito. Pero okay lang kasi minsan lang naman to. Tsaka magpapalipad lang din tayo ng drone. So, tara. So touchdown, nandito tayo sa May Pililla, Windmill. Kuya, anong pangalan nitong area na to? Santis. Sandis. Santis, no? Santis Farmhouse. So, dito tayo pumunta. 100 pesos yung binayad natin sa parking lot. And si Jorno nasa likod natin. So, tara, pasyal ko kayo. Para sulit namin 100 pesos natin. Ito pala yung Santis Farmhouse. Nakalagay yung pangalan nila. Pakita ko lang sa inyo. So, yan guys. Nakalagay naman Santis Farmhouse. Pero iba kasi yung Google Maps ko. Iba yung pinin kong location hindi to So, ito so far yung view. Ito, may cute na well dito. Ayan. Kaya tayo sa taas. Maganda rito, hindi pa nga ganun kainit. Tama si Kuya, hindi pa ganun kainit. At hindi ganun karaming tao. Ganda ng view. Papalipad tayo ng drone. Ganda ng view deck. Solo natin yan. Wala pa kasi ganun tao. Ayan. Ganito kaganda yung overlooking view dito. So by the way guys, yung suot ko pala, ito yung sapatos na lagi kong ginagamit pag umuulan ng araw. Expected ko kasi ulan ngayon kasi may super typhoon na paparating. Pero so far, clear skies, magandang panahon. All out weather, ito ginagamit ko. Para siyang Crocs, pero medyo close shoes. Close shoes kasi alam niyo naman dito sa may Marilaki ang daming LTO. Baka mahigpit, di tayo payagan sa Crocs. Kaya sinigurado ko na. Tapos naka-pants lang tayo. This is from Uniqlo. And riding jacket ko, ito sa Amazon kasi ito. Wala akong link. Actually sa Amazon, makikita nyo to. Type nyo lang hook. Pero ayun, matagal ko ng riding jacket to. Hindi ako nagpapalit kasi madalas air cool na yung sinusuot ko. And ano pa ba? Itong shades natin from Shopee lang din. So lalagay ko na lang yung link ng mga available na pwede ko malagay na suot natin. Yan na naman yung gears natin ngayon. Nothing too fancy. Yung sa knee guard ko, nagtataka kayo, tinapon ko na. Kasi sira na yung velcro noon sa Komine. And nalulumaan na ako ron, so bibili na tayo ng bago. Baka bumili rin ako ng riding boots soon, pero hindi muna ngayon kasi dami kong ginastos. Bumili ako ng camera, bumili ako ng drone, bumili ako ng dashcam. So naubos na yung pera natin, so relax muna tayo sa gastos. Ngayon, rides muna tayo. Hindi mo na ako connect sa mic, pero gusto ko marinig niyo yung natural na sounds ng Honda Giorno na pinalitan nga yung block, kaya naging 160cc. Ito yung tunog ng makina niya pag i-start natin. Ayan, ang tahimik. Sa una, iingay siya like for 1-2 seconds, ganyan. Then biglang tatahimik na siyang ganyan. Ayan, diba? Solid. Ganda na ng hatak. Ang ganda, ang bilis pa. So yan guys, maraming salamat ulit sa may Santis Farmhouse. Maganda nilang pwesto. Ito, nagpicture din ako rito sa windmills na to para may pan-thumbnail tayo. Tsaka pandagdag sa intro. So bakbak na ulit si Jorno. Kasi tapos na tayo gumawa ng intro. So yung next stop ko na guys is sa may Real Hilltop View. Actually hindi siya along the way. Sa dulo siya nung side na dinaanan natin. Papapap ko na lang yung picture. Tapos kakanan ka pa ng onte. Recommend ni Justin. Sabi niya daan ako daw kasi solid daw yung view doon. Si Justin kasi yung pare natin na mahilig din mag-rides. Mas gala sa akin yun. Matindi yun. And ayun, baka puntahan ko yung sinasabi niya. Tignan natin sa oras kasi time check, it's 8:30 na. And baka yun na yung next stop ko. So punta tayo ron or somewhere along the way. Kung may mahintuan pa tayo, may laman naman na yung tiyan natin. May nakain naman na tayo eh. So guys, gusto ko lang muna huminto. Gusto ko i-explain sa inyo yung kung paano naging 160cc tong Honda Giorno.
So, babalikan ko lang yung message sa akin ni Aisel. Tinanong ko kasi into details, paano nila ginawa yon. So, sabi sa akin ni Aisel, so yung block kasi, ano daw yung tinatawag na block? May pinalitan kasi rito ang block. Yung block daw yung isa sa main power na ang kasama niya is piston and the block itself. So, currently, pa nagpalit ng bigger block, mas more power, pero mas more fuel. Ah, okay. So, mas more power and mas more fuel efficient. Kaya parang sabi ko, ba't umaabot ng 53 to? Pakita ko lang sa inyo. Actually, 51.7 km per liter. Ang laking tipid. Tapos, hindi pa, paahon pa yung dinaanan natin. Tapos, medyo mabilis tayo. So, naging 160cc daw to si Giorno. Kumbaga, nagpalit daw kasi tayo ng basic settings. Kaya naging 160cc to. Pinalitan ng blocks, pinalitan ng cams, pinalitan ng injector, pinalitan ng valve spring. Pero ang ginamit is PCX. So, yung mga gamit ng PCX, pinalit dito. So, in short, basic 160cc set is block ng PCX Honda brand. Good for touring, babad hataw, mas matulin sa 125cc na stock. So, tsaka mas fuel efficient, guys. Ito yun, gamit-gamit natin. Kaya actually, ginamit natin to ngayon kasi nga, gusto nila pa-testing sa akin and promise, I'm not kidding. Totoo talagang lumakas yung hatak nito. Kasi ilang beses ko na rin nagamit to, twice or thrice. 3 times na ata. Iba talaga yung takbo niya ngayon. So, ipapapap ko sa screen. Yung promo na binibigay nila. Pero yung 125cc natin naging 160cc. So maganda yung performance, mas naging tipid. So in the long run, oo, gumastos kayo para mag-upgrade. Pero lumakas naman yung hatak niya at mas makakatipid kayo sa gasolina. In the long run, mas makakatipid pa rin kayo ng pera. So far, para sa akin, this is a win-win scenario. So yun lang, message nyo na sila pag may mga inquiries kayo. So ganda yung pormahan natin. Mukhang kengkoy lang. So may sling bag ako rito. Kasi lagi ako may sling bag kasi nandiyan yung mga camera ko, nandiyan yung mga gamit ko. And usually mas maliit yung dala ko dati dito, pero nag-upgrade na ako sa malaki. Gawa nga ng ang dami ko ng dinadala maski yung tripod natin na pang camera, tapos kung ano pa. I love mabitak. Ayun, may nakalagay yung I love mabitak. So kaya medyo na yung gamit natin. Tapos ito, open visor. Ay! Puta yung lubak! Lubak! Bumaba ata yung angulo ng camera ko, nalubak ako ron So dual visor pala tong helmet natin. Pag binaba mo isa dito. Ginagamit ko tong second visor pag naiinitan ako, tapos naaarawan ako at the same time para may hangin pa rin na pumapasok sa mukha ko. Pero pag sobrang maalikabok, full face yung kino-cover ko dyan. Sa mga mahal kong subscribers, andito pa rin tayo. So may 1 hour and 26 minutes tayo bago makapunta sa may Real. Pupuntahan natin tong hilltop view na sinasabi Real Lookout Point ba to o hilltop view. Basta ipapapap ko na lang ulit sa screen. Pasensya na, hindi ko kasi kabisado to. Ni-refer lang to ni Justin. So medyo along the way siya. Kung makikita nyo, ayan dapat pataas tayo dito pataas tayo dito. Pero bababa lang tayo ng onte para mapuntahan yung sinasabi niya. So 1 hour and 26 minutes, doon na ako titigil and let's go. So medyo hataw ako ng onte. Onti lang naman. Mas onti lang, promise. Onti lang talaga. Yung phone ko kasi baka malaglag pag binilisan natin yung hataw. So let's go na, walang tao. Let's go! Kabayo, palit tayo. Palit tayo, so 11 kilometers daw tayo rito sa way na to. At ingat kayo kasi etong anino ng puno, tinatakpan yung lubak So hindi mo makita kung may lubak ba o hindi kasi natatakpan ng anino ba? Tama, no? Anino ng mga dahon. Dami lubak din dito Pero wala tayo gano'ng kasabay. Ang sarap! Mahaba-haba pa biyahe ko, guys. Ibabalik ko pa tong motor kila Daryl. Kukunin ko pa si Blanca ron. Ay, ipapakarwash ko pa to. So hahapunin talaga tayo. Ipapakarwash ko pa to. So si Blanca sobrang putik kahapon dahil nag-uulan. Pero baka hindi ko muna siya ipakarwash. Gawa ng may bagyong paparating. Ang sakit sa puso, no? Pag nagpakarwash ka, tapos bayad ka na 100. Ganda ng pagkakalinis. Tapos biglang uulan, no? Tapos mapuputikan. Parang ayaw mo na lang magmotor. Ito na, tumatop speed na ako. Dinediretso ko na. 97. 102. Ay! Ayun lang may sasakyan. Ayan. Balik tayo. 97 na ulit. Diretso maluwag 104. 105. 108. 109. Oops, slow down na ako. Medyo marami sasakyan dito. So 109, nakaraan top speed ko 108. Pero ang bilis lang nito makarating ng 109. Pero tignan natin mamaya kung may makikita pa tayong maluwag-luwag.
109 guys ha, hindi pa ako nakakalayo nun ha. Hindi pa ako gano'ng yumuyuko nun. Ayan, so pinakita ko lang naman. Umabot siya ng 109 so far. Pero kasi pag ganyan lugar na hindi ko naman kabisado, mamaya may lubak eh. Hindi ko mabirit, kinakabahan ako eh. So guys, sabi turn left into Fami daw. Real Infanta Road. Si Google Maps kasi sabi niya real eh. Real Infanta Road. Real po to. Kaliwa tayo rito. Continue, no. O siya nagsabi, continue on Fami, Real Infanta Road. Uy, yun. Kakarate si kuya. Paldo! So guys, tumigil lang ako out of nowhere para magpalit ng mic. Dalawa yung bagong kong DJI mic. So andito tayo sa may bandang Lavac. So ayan, malapit na tayo sa may dulo nung bandang babang pakpak. And dito yung part na medyo malubak. So mag-iingat lang kayo sa Lavac. Tandaan nyo lang, Lavac. So ayan, yung part na yan, ang dami ko na daan ng lubak. Hindi ko na nabidyohan kasi wala akong audio. Kaya sinave ko na lang din yung battery kasi 5 lang yung battery natin. And di ko dala yung battery box kung saan tayo makapag-charge. Kaya tinatry ko ipakita lang yung mga importanteng part. At tulad ngayon, natigil tayo. Gusto ko lang i-remind kayo na dito mag-ingat kayo. Puro siya twisties pero malubak ng onte. So medyo malayo-layo pa tayo ng onte. 15 kilometers sa yung pagkakarinig ko kay Google Maps eh. Yun lang. Share ko lang. Tsaka huwag kayo masyadong mabilis dito ah. Ayan oh. Kakasabi ko lang oh. Huwag kayo masyadong mabilis kasi ayan oh. Surprise! Ang daming sirang kalsada rito. Kanina pa ako nakakadaan ng mga ganito. So ayan. Gusto ko lang malaman ninyo. Ito yung mga dapat nyong ingatan. So guys, pag may nakita kayong signage na uneven road, maniwala kayo. Kasi grabe daan. Aray ko. Ang sakit sa puwet. Ang lambot nga ng upuan eh. Matagtag naman yung suspension natin. Kaya mahirap. Kaya gumawa ako ng vlog about kay ADV 160. Kasi alam niyo yun, hindi niyo naman gusto mag off-road na kalsada. Pero papadaanin talaga kayo pag sa Pilipinas kayo nakatira. And pang all-out scooter talaga si ADV 160. Ma-appreciate mo siya pag gumamit ka ng ibang scooter. Pagdating sa mga lubak na ganito sa mga wala pang dashcam dyan, saan ako dadaan dito? Aray ko. So sa mga wala pang dashcam dyan guys, avail niyo yung promo code ko na Sir MJL 25% for the month of July. So feeling ko medyo maganda na yung madadaanan natin kasi mapuno na siya tapos may overlooking view dun sa side na yun. Hindi nga lang gano'ng makita. And thank you Lord. Anong oras 10 o'clock, sakto. Exactly 10 o'clock. Hindi pa siya gano'ng kainit. I mean, mainit pero yung hangin talaga nagdadala rito. Ayan o. Pag kumaliwa ka, Real Town proper, tsaka Port of Real. Ayun o. Pag kumanan ka, Barangay Pandan, Barangay Lubayat ba yan? So, basta ito. Wait lang, check ko na. Saan na ba tayo? So, kakanan nga tayo. Babalik din tayo sa spot na to. May pupuntahan lang tayo na nirecommend din parang Justin. Parang Justin, saan mo ko dinadala Pag ako hinapon ng uwi, patay ka sa mga pusa ko, magugutom yun. Diyan tayo mamaya dadaan, pero dito muna tayo. Recommend ni parang Justin, ni Bro Justin. Ang ganda kung may kapihan doon, para akong bumalik ng Matnog. Oo, ganda yung pag bumunta kayo ng Matnog, tapos sa may bandang left side kayo, sa may bandang, saan ba yun? Bandang Barcelona, Sorsogon kayo dumaan. Ganito yung view na madadaanan ninyo. Kaya, sa next balik ko ng Bicol, wow! Ang ganda. Wait lang, kakaliwa ko. Grabe no, kung saan tayo nakakarating. At alinaw ng tubig Halinaw ng tubig! Ayun, may naliligo doon Linaw ng tubig dito. Picturean ko lang. So, as per Google Maps, malapit na raw tayo. Parang 1.3 kilometer na lang. Hindi ko alam kung saan tayo pupunta yung pupuntahan natin. Pinin ko lang. Sabi ni Justin, puntahan ko raw. So, mabait akong tao. Masunurin pala. Ito. Destination is on the left. Ito daw yung puntahan ko Ito yung sinadya sa akin Uy, ang ganda nga.
Ang ganda nga. Lupit mo naman, parang Justin. Iba ka talaga. Picture tayo rito. Ari ko. My mind keeps drifting into memory. Something long gone keeps on coming back to me. My heart is hung up on what used to be. Time moves on, and then one day ancient history. Give me just a little bit of time back then. Can't you see? Nag-yelo pa. Sarap. Lamig ng tubig. So guys, dito na tayo sa kanina kung saan tayo lumiko. Na kung kailan tayo out of the way. Pa Real Infanta Road na raw, sabi ni Google Maps. Pinapakinggan ko lang siya. Ayan, so bumalik tayo sa kanina. Kung saan talaga tayo dapat dumaan. Nag-segue lang ako kasi ayun nga, pumunta tayo sa nirecommend ni Parang Justin. Yung ganda rin dito. So share ko lang guys, pag gusto nyo pumunta rito sa May Real at marahaba naman ang oras ninyo, maraming resort na pwedeng pagstayan. Nakita ko yung dagat, malinis, malinaw yung tubig, hindi rin maalinsangan yung amoy ng karagatan nila rito, okay naman. Tawag dito, hindi ko lang alam kung Makati or ma-jellyfish or ano ba, may mga sea urchin, wala naman siguro sea urchin dito. Pero so far yung dagat dito malinis. Ang ganda oh. Bila na yung mapuno. Ayun oh, daming beach resort oh. Sarap dito, cottage. Mas parang ang linis ng tubig. So guys, dito tayo sa may Infanta Welcome Arc. So ayan guys, 7 minutes na lang nasa Infanta. Welcome Arc tayo. Tapos 7 minutes na lang tayo sa dulo ng Pakpak. Sa may taas yan Yan yung pinakataas. Mabilis-bilis lang, malapit-lapit na tayo. Ayan 7 minutes lang doon na tayo sa dulo. So guys, ito na yung kanto. Ito na yung kanto nun Kanto ng Pakpak. Wait lang. So ito na yung dulo. Lumagpas ako. So nasa pinakadulo na po tayo ng Pakpak ng Batman Loop. And ilang kilometers mula dito hanggang makakauwi tayo. Wait lang. May pupuntahan pa ako guys Puntahan natin si Padayon. Padayon Cafe. So 1 hour and 32 minutes sa kanya papunta. So let's go. Southwest. 69 kilometers, 139 minutes. Let's go. Alam niyong matagal ko na gusto gawin tong Batman Loop kasi isa to sa pinakamalapit na pwede mong gawin na activity pag nasa Metro Manila ka. And sobrang sulit yung gasolina, sobrang sulit yung oras na pagising ng maaga kasi sobrang daming pwedeng gawin dito. At ito yung pag yung stress na stress ka na at gusto mo lang mag-ride whether may kasama man o wala, sobrang recommended ko to. Magaganda yung mga kalsada, maraming kainan, maraming pwedeng gawin like kung gusto mo maligo sa beach, meron silang magandang mga beach malapit sa Real. Kung gusto mo maligo sa falls, napakadaming fall. Kung gusto mo mag-camping, napakarami ring camping sites. And kung gusto mo sa mga overlooking view, hindi sila mawawalan doon. So kung naghahanap ka ng sign para gawin ng Batman Loop, eto na yon. So guys, nandito tayo sa Shell Boso-Boso. Hindi na ako gano'n nakapag-video kasi umuulan kanina banda ron. Dumilim bigla tapos pumaambon. So nagmadali na ako, natakot ako na maabutan pa ng ulan. Which is, napatakan ako ng onte. Pero hindi naman na ganun kalakas. So, samahan nyo ako. Ididiretso natin to hanggang doon kay Daril. Tapos titignan ko kung ilan yung trip, total trip sa pinanggalingan natin. Kasi halos monumento naman yun So parang kakalabasan is monumento sa may Caloocan hanggang monumento, Caloocan. Ayun yung Batman Loop na meter natin.
So far kasi dito sa Shell Boso-Boso, nakakaano na tayo, 263 kilometers. So, expected natin almost 300 kilometer, mga ganon. So, ayun yung kilometer ng Batman Loop na gagawin ko. So, para ma-record ko lang. Tsaka samahan niyo ko, papalinis ko lang. Itong si Jorno sa magandang car wash malapit sa Shoti Motorcycle Parts and Accessories. Parang 30 seconds na ride lang. Sobrang lapit lang. So, dalhin muna natin si Jorno. Tapos isusoli natin siya para makuha na natin si Blanca. Let's go! So guys, so dito na tayo sa may Shoti Motorcycle Parts and Accessories. And kita nyo naman, sobrang init. So, sobrang oily natin kasi napakainit yung jacket ko. Kaya, masarap sana mag-air cool. Kala ko magiging malamig eh. Malamig naman, bandang Infanta, pero uminit ulit. So, gusto ko lang muna pakita sa inyo yung total trip meter kay Jorno bago natin kunin si Blanca. Yun si Blanca, naghihintay na sa atin. So, from Monumento, papakita ko lang sa inyo gaano kalayo at yung gas consumption natin. So guys, ang total trip natin is 298.8, almost 300 kilometers. So, baka sa face sa YouTube, gawin ko na siya exactly 300 km kasi 1 kilometer lang naman eh, para di na mahirap banggitin. And then, napakatipid, 53.2 km per liter yung average gas consumption natin. So, yan lang. Sobrang tipid. Ganyan katipid yung 160cc na Jorno. So guys, before we end this video, gusto ko lang magpasalamat sa Shoti Motorcycle Parts and Accessories pagpapahiram sa 160cc na Jorno. Ayan siya. Sobrang nag-enjoy ako rito. Hopefully magamit ko ulit next time to kasi sobrang sarap niyang gamitin. And grabe yung acceleration, grabe yung overtaking, yung hatak. Mwah! Actually, mas mabilis sa hatakan to kay Honda ADB 160. Tsaka sa paahon, lalo sa paahon. Kasi mas magaan to eh. Hindi yun, sobrang ko siya na-enjoy. And ayun, okay naman sa brake niya. Gulong, B-Star. Ganda ng B-Star. By the way guys, ang dami nilang B-Star dito. So yung B-Star na gamit natin kay Jorno, dito rin nila ginawa. Syempre sila may-ari eh. And yun, so magpapaalam na tayo. Again, big thanks to Fridcon. Paano na lang kung wala akong Fridcon, baka hindi ako natuloy sa ride. Gawa nga nung wala akong phone holder. Ayan oh, walang phone holder yan. So nakikinig lang ako sa Fridcon natin kung papakaliwain niya na ako or papakanan. First time ko gawin yon nang walang navigation. Na-survive ko, baka next time nga kabisado ko na yung EDSA tsaka yung Antipolo. De joke lang. Pero malaking bagay yung intercom natin kasi narinig natin siya yung naging pinaka-direction natin. So yun. So dito na tatapusin yung video. Sana na-enjoy nyo yung Batman loop natin. So guys, wait lang, pahabol pa pala. Eto pala, may customer dito na nag 160cc na rin. Paano nyo pa nalaman na may 160cc rito? Sa TikTok. Sa TikTok niya napanood. Ayan. Kagagamit ko lang nung ang lakas ng hatak. Yung motor ko pinalit ko eh. Lakas. Parang tatlong birit siya. Kunyari, unang birit mo, malakas yung hatak. Tapos may pangalawa pa yun, tsaka may pangatlo pa na pag sinagad mo talaga. Nag 109 lang ako, pero di ko masagad ng sobra kasi kulang na ako sa daan eh. Sobrang okay. Ang bilis ko na yung 109. Batman loop. 300 kilometers din lahat. Pagod nga. Pero sulit. Ma-enjoy mo yan. Para sa akin lang, may delay lang siya ng 1 second sa unang piga. Tapos after nun tuloy-tuloy na siya. Naninibago ka lang din sa part na yun siguro. Pero sobrang ganda. Tsaka yung gas consumption ko, nag 53 km per liter. Tipid siya. Mas tumipid. Pinicturean ko nga para may proof eh. Sobrang 300 kilometers pero 53 yung niya.